Kamusta, Base Fishing Productions? Welcome guys! Gagawa ako ng malaking primitibong bitag ng isda gamit kahoy para mahuli ang pinakabihira at exotic na isda sa sapa na ito. Mas marami ba tayong mahuhuli gamit ang tradisyonal na paraan o bagong bitag ng isda? Malalaman natin ngayon. Pero unahin muna kung paano gagawin ang bitag. Sigurado akong nakita nyo na ang mga video ng tao na gumagamit ng primitibong bitag at nakahuli ng kakaibang isda. Pero may problema, di talaga ako magaling gumawa ng kahit ano. Nang naghanap ako ng primitibong bitag na pwede kong gawin, mahirap gawin ng lahat, maliban sa isa. Sobrang simple lang nito. Stick lang ang kailangan para sa bitag ng isda na gagawin natin ngayon. Kaya pumunta ako at pinulot lahat ng stick na makita ko at bumalik ako sa isa sa mga paborito kong lugar ngayon. Kaya ko pinili ang lugar na ito ngayon ay una, maraming magagandang isda dito at pangalawa, sobrang putik ng ilalim. Mahalaga iyon para sa bitag na gagawin natin. Kailangang maibaon sa lupa ang mga stick at di dapat gumalaw. Dito rin matatagpuan ang mga butas ng putik. At ang mga butas na ito ay isa ring sinaunang paraan ng pangingisda. Ipapasok mo ang kamay mo at huhulihin mo ang isda. Bukod sa paggawa ng sinaunang bitag ng isda, ipapasok din natin ang kamay sa mga butas ng putik para tingnan ang mahuhuli. Pero kailangan muna nating alamin kung paano gawin ang bitag. Kaya unang hakbang, kailangan natin ng maraming patpat, tapos kailangan pa ng dagdag na patpat. Gagawa tayo ng malaking imbudo para doon pumasok ang mga isda at doon sila mahuhuli. May nakita akong bitag online. At gagamitin natin yon bilang halimbawa. Gagawa lang tayo ng malaking parisukat mula sa patpat at maliit na bintana para pasukan ng isda sa bitag. Makikita mo, yung bitag ng isda na binili natin, pareho lang. Malaking butas tapos paliit. Madaling makapasok ang mga isda, pero mahirap lumabas. Kaya una, kailangan nating buuin ang labas gamit ang mga patpat na ito. Itutusok natin ang mga ito sa lupa at tuloy-tuloy lang. Gagawa tayo ng malaking parisukat gamit ang patpat. Maraming patpat ang kakailanganin natin dito. Buti na lang, at marami tayong dala. Dapat dikit-dikit ang mga ito. Dahil dito walang butas na matatakasan ng isda. Dito natin ilalagay ang bukasan ng kanal para makita ng isda. Tara, gawin na natin ang bitag dito. Tingnan nyo mga pare, umaayos na, ang ganda na. Ayos mga pare, malapit na tayo. Tapos na ang unang pader, 3 pa ang gagawin. Excited akong makita kung anong isda ang mahuhuli natin. At kung alin sa do-it-yourself or biniling fish trap ang mas gagana ngayon. Madaling gawin ang primitive fish trap. Kahit sino pwede. Kumuha lang ng mga patpat at gumawa ng sarili mong fish trap. Kita mo, maganda ang resulta. Perpektong parisukat. Yan ang gusto natin. Isa na lang pader ang tatapusin bago ang mahirap na parte. Gumawa tayo ng maliit na funnel para pumasok ang isda sa trap at tapusin ang ikatlong pader. Sinusubukan naming pagdikitin ang mga stick. Para kapag may isda na pumasok doon, hindi na ito makalabas. Ayos mga tol! Tapos na ang ikatlong pader at maganda ang fish trap, mas maganda pa sa inaasahan ko. Ngayon, gagawin na natin ang funnel na nabanggit ko. Dahil kung wala ito, hindi papasok ang isda. Kaya mahalaga ito. Simulan na natin at gawin ang huling pader. Di ako magaling gumawa ng mga ganito. Pero sa tingin ko, baka makahuli talaga ito ng isda. Malapit na tayong matapos. Pero mukhang kulang pa ng isa o 2 kahoy. Ito na lahat ng tulos natin kaya kailangan nating bumaba sa sapa para maghanap pa at makumpleto ang bitag. Ang ganda na ng itsura nito. Dito papasok ang mga isda at kapag nakapasok na, di na sila makakalabas. Kailangan natin ng kahoy para makumpleto ito. Tara, maghanap tayo ng kahoy. Sakto ito. Sa tingin ko, ito na ang kukumpleto sa bitag natin. At ayan na mga tol, kumpleto na ang bitag natin. Gamit lang ang mga kahoy na nahanap natin, nakagawa tayo ng sinaunang bitag sa isda. Kung naguguluhan kayo, ipapaliwanag ko. Lahat ng pader ay kahoy at dikit-dikit. Kaya di makakalabas ang isda. Makikita ninyo rito ang maliit na butas kung saan dumadaan ang mga isda. Pinalaki namin ang butas kasi may malalaking isda dito. Ito ang primitibong bitag ko. Sabihin ninyo kung ano sa tingin nyo. Kahit gawa lang sa kahoy, gumagana ito tulad ng nabili nating bitag isda. Lalagyan na natin ito ng pain at habang minamarinate natin ito, ilagay na natin ito sa sapa. Titingnan natin kung aling bitag ang mas gumana, yung ginawa o yung binili natin. Kumuha tayo ng pain at ilagay natin ito sa sinaunang bitag. Gagamitin natin ang tilapia. Durugin lang ng bahagya para lumabas ang amoy, tapos ilagay sa gitna ng bitag isda. Excited ako. Iwan natin ang bitag dito buong araw o magdamag. Baka may mahuli tayong kakaiba. Tara, lagyan na natin ng pain ang pangalawang bitag. Ayan na. Isasara na natin ito. At sa tingin ko, ilagay natin sa gitna katabi ng sinaunang bitag isda. Habang binababad ang mga bitag, maglalakad tayo sa ilog para subukang makahuli ng kakaibang isda. Susubukan din nating ipasok ang mga kamay natin sa mga butas ng putik. Kaya magsisimula tayo sa mga butas ng putik at titingnan natin kung anong mga nilalang ang nandoon. Malaki ang ibinaba ng tubig dito. Tingnan mo.
Sobrang baba na ng tubig at tuyo na ang mga butas ng putik na dating pangingisdaan natin. Makikita mong gawa ni Plakos ang mga butas dati at may mga isda sa loob. Nahuli na natin halos lahat, pero mukhang may ginawa ulit si Plakos. Mga pare, sisimulan na natin. Ipapasok ko ang kamay ko at titingnan kung makahuhuli tayo ng isda. Ang lalim at nakakatakot pala. Ayoko nito. May tao ba? Wala pa akong nararamdamang isda. Ay, tingnan mo, grabe. Diyos ko, may nahuli tayong isda. Tilapia ito. Hindi ito ang isdang gusto natin. Pero galing pa rin ito sa putikan. Tutulungan natin ang isda at ihuhulog siya sa sapa. Sige, baka pumasok siya sa bitag doon. Balik tayo doon. May isang isda na. Baka may iba pa. Ang gumagawa ng mga butas ay ang Plakos. At ginagawa nila ito para mangitlog. Kaya posible tayong makakita ng mga batang plako dito. Oh, may nararamdaman ako. May nakuha ako dito. Ano yon? Diyos ko, ay grabe. Diyos ko. Ay grabe. Ano yon pare? Tignan mo ang mukha niya, Diyos ko. Tingnan nyo to mga tol. May nakuha kaming isda sa putikan na hindi ko kilala. Kakaiba ang hitsura. Parang ibon. Ang kakaiba talaga nito. Di pa ako nakahuli ng ganito. Ilalagay muna natin sila sa timba. Astig talaga. Pangalawang isda mula sa putikan. Ilalagay na natin siya sa timba. Balik tayo doon at susubukan pa nating makahuli. Ang lalim ng butas na to. Tingnan mo. Tuloy-tuloy lang ang lalim. Ay kadiri. May kuhol pa sa loob. Ibabalik na lang natin siya sa sapa. Ay sandali, dito ka muna. Tingnan mo, may laman ng butas na to. Kailangan nating mag-ingat. Kasi kapag inalis ko ang kamay ko, pwedeng makatakas ang isda. Gagawa tayo ng harang ngayon para hindi makatakas. Malaki pala siya. Diyos ko, ang lalim ng butas na to. Pare, nakakatakot ito. Sana wag mo akong kagatin. Diyos ko, may naramdaman akong tumusok. Aray, ano yun? Tilapia pala ito. Pero iba kaysa sa isa. Spotted na tilapia ito, medyo kakaiba. Pero hindi ito ang hinahanap natin. Ang mga palikpik niya, may mga parang kagat na marka. Ibig sabihin niyan, may iba pang naroon na kumagat sa isdang ito. Kaya may iba pa talaga doon. Ibabalik natin ang isda sa sapa at aalamin kung ano yung isa pa. May tao ba dito? Pakiramdam ko meron, Diyos ko. Oh, ano yun? Oh, nakuha ko. Tingnan mo ang kanang kamay ko. Grabe ang mga kulay. Oscar talaga. Tingnan nyo mga pare, ang ganda ng Tiger Oscar. Baka ito ang kumakagat sa tilapia. Sobrang agresibo ng Oscar. Grabe, Diyos ko, nakuha ko siya. Grabe, muntik na siyang makatakas. Muntik ko na siyang mabitawan. Anong ginagawa mo? Ilagay mo na lang siya sa timba. Sa timba ka na, munting kaibigan. Babalik tayo sa mga putikan at susubukan pang makahuli. Sino yon? Parang may nahuli na sa bitag. Nakita mo? May maliit na bula at isda sa ibabaw. Takpan natin gamit ito. Wala akong nararamdaman. Diyos ko, harangan mo lahat. May laman ito, seryoso ako. Ang bilis nun. Sa kanto, nakuha ko siya. Diyos ko, mga pare. Anong isda yan? Ang ganda ng maliliit niyang kaliskis. Di ko alam, pero ang astig nun. Unang isda mula sa bitag, parang 5 minuto pa lang. Kailangan ninyo akong tulungang makilala sila. Ilalagay natin sila sa timba. Astig! Patunay na gumagana ang primitive na bitag ng isda. 5 minuto pa lang yun, isipin nyo kung anong mahuhuli natin mamaya. Balik tayo sa mga butas ng putik. Subukan pa nating manghuli. Tapos lilipat sa ibaba ng sapa para tingnan kung ano makukuha. Nakakatakot pero sulit kasi may nahuhuli tayong isda. May nararamdaman akong iba sa loob. Tignan nyo. Oh, Diyos ko. Oo, ano yun? Diyos ko, di ako makapaniwala. Albino na pleko pala to. Kung di nyo pa napapanood ang mga video dito, marami itong kakaibang espesyal na pleko. Nakahuli na kami dati ng albino, watermelon na pleko, at iba pang astig na species dito. Magandang senyales ito mga tol. Ilalagay na natin sila sa ating keeper bucket. May 4 na tayong keepers agad. At alam nyo ba? Napansin ko may isa pang butas sa pampang. Sa tingin ko, ipapasok natin kamay natin doon para makita kung anong nakatira. Itong isa parang nakatago. Oh Diyos ko, sige. Siguradong may isda dito. Ano ka ba? Diyos ko, ang nakakatakot nito. Oh, grabe. Nakita mo ba yon? Albino siya? Oh, nakuha ko siya. Tignan mo. Oo. Diyos ko, ano yon? Hindi ako makapaniwala. Diyos ko, ang ganda ng babaeng isda. Tingnan mo ang convict chichlid. Dati na tayong nakakahuli nito, nakakatuwang ang dami pa rin dito. Ilalagay natin siya sa timba at isusuksok ulit ang kamay dahil may isa pa akong naramdamang isda. Malalaman natin. Tingnan mo lahat ng nahuli natin. Kalma lang pare. Grabe, parang walang katapusan, nakakatakot. Tingnan nyo, YAK yan ang nasa butas mga tol. Diyos ko, may naramdaman ako. Nasa putik na siya. Sa tingin ko, nakuha ko na. Diyos ko, grabe. Ay, parang nakatakas na mga tol. Hindi ko alam kung ano yon. Ay, merong
Diyos ko, ang laki ng isda na yon. Nakuha ko siya. Oh, tingnan mo. Oh, grabe, hindi ako makapaniwala. Tingnan nyo ang laki ng gurami na yon. Ang astig. Nakahuli na tayo ng mga gurami dito dati pero hindi pa ganito kalaki. Ito na ang pinakamalaki kong nakita. Halimaw yan. Ang ganda at astig ng isda, mga tol. Ilalagay natin siya sa timba at mukhang panahon na para pumunta sa sapa. May tagong lagusan sa dulo na maraming isda. Subukan nating galugarin yon at maglagay ng bitag. Mukhang maganda ito. Maraming isda sa butas ng putik at baka may makita pa tayong iba ngayon. Kita nyo, sobrang babaw na ngayon. Kaya kung may mga isda dito, kailangan natin silang iligtas. Di ito manganda. Diyos ko, grabe, tingnan nyo to, may mga isda dito. Tingnan nyo ang babaw ng tubig. Kumusta mga tol? May maliit na bluegill dito at tingin ko parang maliit na hito yon. Buhay pa ba? Oo, buhay pa siya. Ayos lang siya. O may isa pa. Mas malalim itong maliit na pogi kaysa ibang parte ng sapa kaya dito nagtipon ang mga isda. Tingnan mo, ewang pangit ng hito na to. May sugat pa sa buntot. Pangit talaga. Hindi ko alam kung itatago pa natin yung hito na yon kasi hindi maganda ang itsura niya. Ayokong mahawa ang iba ko pang isda. Ililipat natin sila sa ilog at palalayain doon kung saan mas malalim ang tubig at hindi sila nakakulong. Maglakad pa tayo pababa ng ilog. Mahaba-haba pa ang lalakarin natin. Ngayon alam na natin na may mga isdang na-trap sa mababaw. Parang rescue mission na ito. Kailangan natin ng magmasid para sa mga isda. Maraming maliliit na isda dito. Tingnan mo katabi ng plastic na bag. Ano yon? Ulo ba ng ahas? Grabe, andito siya, ang laki ng isda. Biser ba yan? Hindi pwede, mababaw ang tubig at walang mapuntahan ng mga isda. Kaya parang na-trap sila dito. Tignan mo, grabe. Oh, diretso sa lambat, pare. Grabe, ang astig ng isdang yan. Sa tingin ko, biser yan. Oo, biser nga yan. Literal na sinaunang halimaw yan. Tingnan mo kaliskis niya, ang astig ng isdang yan. Di ako sigurado kung nakahuli na tayo ng ganyan dito, kaya ang astig talaga nito. Pare, nasa mababaw na tubig lang. Ilalagay natin siya sa timba at dadalhin sa pond sa likod ng bahay ko. Mamaya, baka ilagay natin siya sa aquarium. Ang astig. Uy, lumalalim na dito. Ayun. Grabe, ang daming isda doon sa unahan. Ang daming gagamba. Sige, kailangan nating umiwas. Ay, nakuha ko siya. Oh, grabe, ano yun? African ba yun? Hindi pwede, maliit na African chichlid o mabuda yun. Ang dami nila, may grupo sila. Ang bibilis, pero isa lang ang nahuli ko pero ang astig pa rin. Ilalagay natin siya sa timba at magpapatuloy tayo. Ay, baka may isda pero natapon ng tubig. Yak! Mga itlog ng suso yan. Mas marami pang nahulog sa bag. Tingnan mo kung gaano kadumi. Itatapon natin pabalik ang mga itlog at ang bag. Lumalalim na ang tubig dito, mas marami ng isda. Diyos ko, isda ba yon? Mukhang patay na siya. Tingnan mo yan. Ay hindi, wala na siya sa tubig. Sa tingin ko, isa yan sa mga African chichlid. Patay na siya. Diyos ko. Hindi, buhay pa siya. Balik ka, kaibigan. Sinusubukan ka naming iligtas. Tingnan mo to. Anong klaseng chichlid kaya yan? Ilalagay natin siya sa timba. Halos wala na siya sa tubig, kaya kailangan niya ng tulong. Ayan na kuya, ayos, ang galing. Ayun ang lagusan mga pare. Oh, ang daming isda doon. Marami agad akong nakitang isda, tapos pumunta sila sa gitna ng lagusan. Mukhang kailangan nating pumasok para kunin sila. O tingnan mo, ang daming isda. Parang libo-libo. Sa tingin ko mosquito fish lahat yan. Oo, sila nga. Wala namang kakaiba. Ibabalik natin sila. Maraming isda sa ilalim. Kailangan nating harangan ng labasan. Tingnan mo yun. Sa tingin ko yan ay isang naglalakad na hito. Ay hindi. Nakatakas siya. Saan siya napunta? Pumunta ka doon, gurami yun. Baka pumunta siya sa likod. Tara na pare. Sandali, may isa pang isda. Oh, nakuha ko siya. Tignan nyo to, nakakuha tayo ng malaking gurami. Sa tingin ko, yan ay isang asul na gurami. Itong isda ang unang keeper sa tunnel. Ilagay natin sa timba at tuloy tayo. Kukuha lang tayo ng lambat. Uy, dito ano yon? Grabe ang laki ng hipon na to. May asul din ang kulay niya. Ang astig nun. Sige, alam mo, itatabi natin itong hipon. Ang astig nila, siguradong iuuwi natin siya. Tumingin ka dito. Grabe teka, may hito dito. Hindi ko alam sino unahin, nakuha ko na pero naipit pala. Tingnan mo, ayan. Anong nangyayari? Nakuha ko siya. Grabe, wild talaga ang mga isda sa tunnel na to. Ang daming hito. Tingnan nyo to. Nakakuha kami ng 2 pink na convex siglets, mukhang magkapareha at nagpaparami. Magkatabi sila at malalaki. Ang astig talaga. May nakita kaming malaking naglalakad na hito. Malapit na tayo sa dulo ng tunnel. Marami na tayong nahuling isda. Oh, dito, bilis. Ito ba yan? Tignan nyo tong sapatos, mga pare. Dito. Tara na. Oh. Teka, nakita nyo ba yon? Hindi yon hito.
Tignan nyo, mga pare, sabihin nyo sa akin, nahuli ko siya sa tingin ko. Isa yung lion siglet. Di yan ang nakita ko. Pangako, sige mong ibabalik natin siya doon. Oh Diyos ko, nakahuli kami ng axolotl dito. Una naming huli sa lugar na to. Siguradong axolotl yan. Tingnan mo yung mga hasang. Tingnan mo yan, halimaw yan, grabe. Sa tingin ko, ito na ang pinakamalaki na nahuli ko. Mga pare, hindi sila totoong axolotl, pero kamukha nila gaya ng nakikita nyo. Mga tiger salamander larvae ito, tulad ng axolotl. Pero hindi sila mananatili sa anyong ito. Balang araw magiging tiger salamander din sila. Likas talaga sila sa Florida. Ang cute nila. Parang axolotl. Matagal na rin mula nang makahuli tayo ng ganito. Bihira mo silang makita kaya ang saya na nakita natin ngayon. Babalik tayo sa timba at ilalagay siya. Ang cute niya. Grabe. Isasama natin siya sa mga itatabi. Lakad tayo hanggang dulo, baka may makita pa tayong iba. Sa wakas nakarating na tayo sa kabilang dulo ng lagusan. Tingnan nyo yung pader doon. Punong-puno ng itlog ng apple snail. Ang wild dito pero maraming isda. Hanapin natin mabuti. Teka, tingnan mo doon. Raphael catfish ba yun? Nakuha ko na. Aray! 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 Aray, sandali, tingnan na nyo. Sa tingin ko, aray, bitiwan mo ako. Hindi siya bumibitaw. Sa tingin ko, soldier catfish tawag dyan. Astig sila, lalo na yung mga tinik sa katawan. Ang lupit tingnan. Babalik kami sa timba para ilagay siya. At maglalagay tayo ng malaking bitag sa tunnel dahil marami kaming nahuling astig na isda. Ilagay na natin tong isda sa timba at maglagay ng bitag sa tagong tunnel. Ayan na ang soldier catfish natin. Tignan nyo tong timba. Di ko napansin na ang dami pala nating nahuling isda. At meron tayong malaking bitag na tubo. Ngayon, matagal na nating dinagamit to. Dati rin nating ginamit sa parehong tunnel at maraming nahuli. Kaya naisip ko na ito na ang tamang pagkakataon para gamitin ulit ito. Ayan na ang tilapia, tara, ilagay na natin. Ayos, gitna pa talaga tumama. Mga pare, panalo tayo dyan. Nagsisimula ng lumubog ang araw. Mga 1 o 2 oras na mula nang gawin natin ang bitag. Gusto ko nang makita kung may nahuli na tayo. Iwan sana namin yon buong gabi pero di ko kinaya. Gusto kong makita kung may nahuli tayo. Tara tingnan natin kung may nahuli sa primitive na bitag isda at ilan ang nakuha natin. Grabe, ano yon? May nahuli tayong sobrang laki. Di ko nga alam kung ano yon. Mga tol, sige, kailangan nating mag-ingat. Ayokong makatakas to. Mukhang malaking chichlid. Kailangan kong harangan ang labasan. Susubukan ko na lang bang hawakan? Huwag kang magwala, please. Nakuha ko na siya. Grabe mga tol, tingnan nyo to. Nahuli na namin to dati pero nakalimutan ko pangalan. Ang laki niyan. Tingnan nyo kulay ng chichlid. Baka chocolate chichlid yan. Kung tama ako, comment nyo. Kung tama, sabihin nyo. Grabe, halimaw talaga yan mga tol. Ang husay ng primitive fish trap ngayon. Wala pa akong nakikitang ibang isda. Baka natakot lang sila sa halimaw dyan sa loob. Kaya ilalagay natin ang isda sa timba at iiwan natin ang primitibong bitag magdamag. At sana makatawag ito ng kakaibang isda. Ang lupit nun. Ayan na siya. Ang astig talaga. Ngayon mga pare, may 3 fish trap tayong iiwan magdamag. Ang primitive, yung normal sa tabi, at isa sa nakatagong lagusan. Pare, sana makahuli tayo ng maraming astig na isda ngayong gabi. Magkita ulit tayo mamaya, ayos ba? Kalagitnaan na ng gabi. Nababad na ang 3 fish trap ng 5 oras mula nang inilagay natin. Excited akong makita ang nahuli natin at magsimula dito sa tagong lagusan ngayon. Kitang-kita ko talaga ang bitag doon at ang daming isda na lumalangoy sa paligid nito. Sige, heto na tayo. Sana walang buhaya. Ang daming isda sa trap. Kukunin ko na at hihilahin palabas. Ayan, may nahuli tayong isda. Naririnig ko siya. Mabigat ang bitag na to. Bago silipin ang nahuli sa bitag, lagyan muna natin ng tubig ang timba para paglagyan. Kumuha tayo ng malinis na tubig. Kailangan nating putulin ang zip tie. Yan ang nagpipigil sa mga isda sa loob. Pag pinutol natin yan, mabubuksan natin at mailalabas ang mga isda. May nakikita ba tayo? Nabuksan na ang pinto, malabo ang tubig pero alam kong may isda dahil narinig ko sila. Siguro ibuhos na lang natin lahat sa timba tapos doon ayusin. Grrr. May tao ba dyan? Naririnig ko ang mga isda. Baka may hindi tayo nakuha, iiwan muna natin sa tubig. Mukhang meron nga. Ano yon? Aray, Diyos ko. Isa na namang soldier catfish, tama? O isang isda na ang kumpirmadong nahuli sa bitag. Ilalagay natin siya sa timba. Tingnan natin kung ano pa ang nakuha natin. Diyos ko, grabe. O, ito ang tilapia natin, itatapon natin yan. Tingnan mo. Sige, tilapia. Ibabalik natin siya. Pero may nakita akong kumikislap dito. Diyos ko, tingnan mo yan. Grabe. Napakaganda ng African chichlid na yan. Tingnan mo ang asul, berde, dilaw, at pula. Ang ganda. Isa yan sa paborito kong African chichlid na nahuli ko. Di ko alam klase niya, pero ang ganda talaga. Sige, ibabalik natin siya. Ano pa ang nakuha natin? Sa kasamaang palad, karamihan sa kanila
ay Mayan cichlids. Ibabalik natin sila. Sana nga. May nahuli pa tayo dito, astig. Tignan mo, Lima shovel nose. Ang ganda at cute ng hito niyan. Siguradong itatabi natin siya. Isa pang tilapia. Ibabalik natin siya. Marami pang isda dito. Wow, yo. Grabe. Isa na namang axolotl. Hindi ako makapaniwala. Paulit-ulit kong sinasabi, axolotl mga tol. Talagang kamukha nila ang mga axolotl. Parang hindi mo talaga mapagkaiba. Pero ang mga batang tiger salamander, ang cute nila sobra. Yan na ang pangalawa naming nahuli ngayon. Ang dami nila. Siguradong kukunin din natin siya. Yun na ba lahat? Uy, may nahuli tayong crawfish. Huwag na natin kunin yang maliit. Ilan na? 4 na magagandang huli sa fish trap. Siguraduhin walang naiwan. Yun na lahat ng fish head mga pare. Wala nang laman. 4 ang nakuha nating huli. Magandang African cichlid, Lima shovel nose, axolotl at soldier catfish. Babalik tayo sa pa at titingnan ang 2 pang bitag. Maganda ang simula natin. Tuloy lang tayo, sige, tara na. Bumalik tayo sa pinagsimulan natin, kung saan natin ginawa ang primitibong bitag. Gusto ko itong ihuli, kaya di ko muna sisilipin yon. Medyo mahirap ito. Iikot tayo at titingnan ko muna ang isa para makita kung ano ang nahuli natin. Tara tingnan natin ang nahuli sa itim na bitag. May nakita ba tayo? Uy, sa ilalim, may plyco na di mukhang normal. Gumagalaw ang bitag. Ilang isda ang naroon? Ilagay natin sa pampang at tingnan ang nahuli. Sigurado akong may plyco tayong nahuli. Nakita ko grabe ano. Tumingin ka sa loob. Tingnan mo yung clown knife fish. Diyos ko, tingnan mo yun. Royal clown knife fish talaga yan. Ang daming tuldok. Ang ganda. Sige, ayan na siya. Ano pa nakuha natin? Oh, bluegill. Ayos. Walang kakaiba. Ibabalik natin siya. Diyos ko, parang ahas nakuha natin. Sana igat yan, hindi ahas. Ay teka, mukhang igat yan. Anong klaseng igat kaya? Tingnan mo tong isa. Sandali, tingnan mo tong plyco. Akala ko albino siya dati dahil sa dilaw. Hindi rin yan karaniwan. Ang ganda ng dilaw na tuldok. Tingnan mo. Parang ngayon ko lang nahuli ang isdang yan. Ang dami naming nahuli dito. Ayan. Mayan cichlid ulit. Oh, tingnan nyo tong igat. Yuck. Ang laki niya. Hindi ko mahawakan. Tingnan nyo mga pare. Grabe, ano bang nangyari doon? Tingnan nyo. Ayun siya. Diyos ko, hindi ko siya mahawakan ang dulas niya. Sana nakita nyo ng maayos kasi yun na ang pinakamaganda ninyong makikita. Di ko mahawakan yung igat na yon. Ang daming suso. Wow, ang daming kuhol. Pinakamagandang huli yata ito. Yun na ba lahat? Ay, may isa pang isda. Isa ba itong big mouth sleeper? Grabe, baka nga big mouth sleeper to. Tignan mo, ang liit pa, parang sanggol. Bihira talaga ang isdang ito. Katutubo sa Florida. Hindi namin ito madalas mahuli. Mukhang yun na nga yun. Mga pare, ito na ang hinihintay nyo. Unang beses naming gumawa ng primitive fish trap. Malapit na nating makita ang huli natin. Hawak ko na ito. Susubukan naming harangan ang labasan para walang makakatakas na isda. Diyan, may isda. May 2 isda. Bumalik ka sa bitag. Grabe, ayos, ayan na. Boom, sarado na ang bitag. Handa ka na, 3, 2, 1. Anong nakuha natin? Ang labo ng tubig, di mo makita sa loob. Mukhang kailangan ko na lang kapain gamit ang kamay ko kasi sobrang labo ng tubig. Oh, may isda dito sa kanto. Sandali lang. Teka, halika dito. Ano yon? Sa kanto. Isda ba yon? Ang laki nun. Diyos ko. Oh, isda pala. Ano yon? Sige, siguraduhin nating dito makatakas. Grabe, kinagat pa ako. Sa tingin ko, Diyos ko. Teka, ano? Diyos ko, pufferfish yan. Teka, ano? Freshwater pufferfish yan. Freshwater puffer yan. Ganito kalaki, nakita mo rin, di ba? Ayun, buntot niya. Sige, kukunin ko na siya. Tingnan mo si kuya. Anong nangyayari? Hindi pa ako nakakita ng freshwater pufferfish na ganito kalaki. Grabe. Sige, ilagay na natin siya sa timba. Anong nangyayari mga tol? Nahuli ng primitive fish trap ang dambuhalang pufferfish. Wala akong alam tungkol sa kanya. Pero ang cute niya. Isa siya sa pinakaastig na nahuli natin. Ayokong hawakan siya ng matagal. Di siya nagpapalaki kaya ayos yon. Ibabalik natin siya sa timba tapos isusuksok ulit natin ang kamay natin. Baka may nahuli pa tayo. Sobrang labo ng tubig kaya hindi mo talaga makita. Tingnan natin kung may nahuli pa tayo. Di ko inaasahan na matatalo nito ang pufferfish. Ang dami talagang maliliit na isda dito. Diyos ko, maliit na Mayan cichlid yan. Sige, ibabalik kita doon. Ang bitag na to, mga pare, mahirap talagang mahuli lahat dito. Oh, nandito, ano to? Grabe, may isa na namang axolotl pare. Maliit at record pa. Tapos hindi pa ito karaniwang lugar para sa kanya. Pangatlo na naming nahuli ngayong araw at isa na namang dambuhala. Tingnan nyo kung gaano siya kalaki. Grabe mga pare. May bago kaming axolotl spot, baka may ibang hayop din. Maraming isda, ayos lang.
Paalis na ang maliit nating axolotl. Mga pare, dito mismo. Grabe, ano yon? Malaki yon. Nakuha ko siya. Seryoso? Isa na namang Mayan chichlid. Tingnan mo buntot nito. Parang sira siya at maliit ang buntot. Ibabalik natin siya. Meron pa ba? Mukhang hindi pa tapos. May iba pa dito. Uy, malaki ito. Mas nakakatakot pa to kaysa sa mga butas, pare. Aray, Diyos ko. Grabe ang laki ng isdang yan. Ano ba yan? Di ko pa nakita ganyan sa buong buhay ko. Tinuhog niya ako. Ang talas ng mga yon. Grabe ang tama niya. Wala rin akong alam dito. Mga pare, isa na namang misteryosong isda. Ang ganda niya! Pare, ang astig talaga niyan. Tingnan mo yung mga guhit sa katawan niya, parang tigre. Grabe ang astig talaga nun. Ilalagay natin siya sa timba, sigurado. Tingnan mo yung bibig, grabe. Wala akong ideya kung ano yan. Tulungan mo ako, pero itatabi natin siya. Ayos? Ayan na yung misteryosong isda, pare, ang lupit. Siguro kailangan na lang nating tanggalin mga stick. Mukhang imposibleng makuha lahat. Pero gusto ko rin na iwan dito. Pwede nating iwan tapos balikan na lang paminsan-minsan. Kukuha pa tayo ng ilang lambat. Tingnan natin kung may mahuhuli pa tayo. Silipin yung mga sulok. Sino yon? Hindi imposible. Hindi ka maniniwala. Isa na namang axolotl. Ano bang nangyayari? Tingnan mo yan. Nakahuli tayo ng 4 sa isang araw. Siguro sobrang dami nilang nagpaparami dito. Ilalagay na natin siya sa timba. Astig! May hukbo na tayong axolotl, mga pare. Gumana talaga ang bitag ng isda. Proud ako dito, mga pare. Tayo mismo ang gumawa gamit lang kahoy. Anong gagawin natin? Alisin natin ng ilang kahoy para makalabas ang natitirang isda. Iwan na lang natin yung natitira. Baka bumalik pa tayo dito. Sabihin nyo lang kung gusto nyong makita ang part 2. Tol, marami tayong nakuha at uuwi na tayo sa bahay ko para ilagay sa pond at aquarium sa likod. Kita-kits doon. Dito sa fish room, ilalagay natin ang Royal Clown Knife Fish sa aquarium na ito. Ayan na siya. Ay, grabe, ang ganda niya tingnan sa loob. May isa pa tayong ilalagay na isda sa aquarium, yung maliit na bisher na parang dinosaur. Ayan na siya. At ang huling isda na ilalagay natin sa aquarium na ito ay itong maliit na random na pleko. Di ko alam kung ano talaga siya. Ayan na, maliit na kaibigan. Grabe. Sunod na isda, itong maliit na misteryosong agila. Ang likot niya. Sige, ilagay na natin siya sa aquarium. Ayan na, tingnan mo. Ayun, umalis na siya. Ang laki niyan, pare. Kung alam nyo anong isda yon, sabihin nyo sa akin. Maglalagay pa tayo ng isda sa mga pond. Tara na, mga tol. At ngayon, nandito na tayo sa Cichlid Pond. Nagkaroon tayo ng malaking pagbabago sa Cichlid Pond at ngayon ay malinaw na ito. Kitang-kita nyo hanggang sa pinakailalim. Gusto kong magdagdag ng mas maraming cichlid dito. At dahil may nahuli tayo ngayon, ilalagay na natin sila sa pond. May 2 convict cichlid tayo dito. Tapos may isa pa. 3 na lahat ang convict cichlid na nakuha natin. Itong isang ito, na napansin ko ngayon, ay kaparehong uri ng isa pa. Pero hindi lang kasing kulay. Ayan siya. May nakuha tayong mabuna. Ayan na sila. Hindi ko alam kung ano ito, pero siguradong uri ito ng cichlid. Ilagay na natin siya sa pond na ito. Mag-comment kayo kung anong klaseng isda ito. Nandito na tayo sa misteryosong pond. Dito mismo. Ayan na yung isa. Meron din tayong maliit na Tiger Oscar at itong asul na gourami, napakalaking gourami, at saka itong 2 maliliit na soldier catfish. Tingnan mo kung gaano sila ka-cute. Parang kambal talaga. Meron din tayong maliit na albino playo, yung maliit na lima siya homo. Kita-kits, pare! May nahuli tayong malaking misteryosong cichlid gamit ang primitive na fish trap. Sa tingin ko, swak si kuya sa Oscar Army. Kita-kits, maliit na kaibigan. Mag-comment sa baba kung anong isda yan, mga tol. Kumpleto na tayo. May axolotl, misteryosong isda, at dambuhalang pufferfish. Tara, tignan nyo to, mga tol. Sa fish room, may bago tayong malaking aquarium na kaka-setup lang. Hindi ko alam ilalagay dito. Pero dahil may 4 tayong axolotl ngayon, tingin ko perpekto itong tahanan para sa kanila. Hanggang sa maging tiger salamander sila. Bukas, gagawa ako ng parang rock structure sa isang gilid para kapag naging salamander na sila, pwede silang umakyat sa lupa. Sa ngayon, perpektong tahanan muna ito para sa kanila. Heto na ang 2, tignan mo sila. Ay ang astig nun. At ang huling 2, ayan na ang isa. At ayan na ang isa pa. Kakaiba talaga sila. May natitira pa tayong 2 isda. Ang halimaw na pufferfish at misteryosong isda. Nasa likod ko rin ang isa sa mga aquarium ko. Perpektong tahanan na ito para sa kanya. Ilalagay na natin ang misteryosong isda. Ang astig niya, gusto ko talaga siya. Heto na, ilalagay natin siya sa 3, 2, 1. Ang astig! Parang tigre siya dahil sa kakaibang guhit. Ngayon, ilalagay na natin ang kasama niyang dambuhalang pufferfish. Pinakaastig siguro to sa mga nahuli ko. Tingnan mo ang lupit.
3, 2, 1. Astig siya tingnan. Ang laki niya. Ayan, nag-iikot na siya. Ang ganda niya. Sandali lang, teka, pumunta ka dito. Teka, grabe, nakita mo yon? Yan mismo ang EXA. Bumalik ka dito. Iyan ang parehong pufferfish. Di naman ako natulungan yan kasi hindi ko rin alam kung ano yon. Ang astig! Mag-comment kayo. Sigurado akong sinabi nyo na, pero mag-comment pa rin kayo. Anong klaseng pufferfish kaya yan? Grabe ang araw na to. Gumana ang primitibong bitag. Kung gusto nyong gumawa ako ng part 2 at manghuli pa gamit yon, pumunta lang kayo sa ibaba at mag-like at mag-subscribe. Paalam!